Sa palakpak. Ang Diyos ay buhay. Amen. Si Jesus ay buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa umaga pong ito, ay wine-welcome ko ang bawat isa. Batiin natin yung katabi natin. Sabihin natin, Happy Resurrection Day. Ayan. May ngiti ba dun sa ano? Dapat masaya tayo eh. Pagka may nabuhay, may gumaling sa may karamdaman, tuwan-tuwa. Death has overcome at tayo ay may buhay dahil sa resurrection ni Jesus Christ. Napakaganda kanina dito nung sunrise at ngayon ay palabas uli ang araw. At sa pagkakataon nito, tayo po ay magdiwang, sama-sama nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Are we ready to celebrate? Amen. At tayo pong lahat ay humanda sa pagsamba sa Panginoon. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na magbabasa para po sa ating call to worship. Tayo na't halumapit kay Yahweh, na Diyos siya ay awitan. Ang batong kublihan, ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Tayo na't lumapit sa Kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa ating may lalang. Tayo'y manalangin. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, O God, sa napakagandang umaga na pinagkaloob mo sa amin. Isang umaga, Panginoon, that you remind us, O God, of the day of your resurrection, the day of victory, Panginoon, ang aming nakamtan mula sa iyo. We thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. We thank you, Lord, for your love, your amazing love, Panginoon, na pinaramdam mo sa amin. Sa ngayong umaga, Panginoon, kami po ay nagagalak, magsasaya, Panginoon, as we celebrate this day, O God, of your goodness, your faithfulness, and in your love, O Lord. We pray, Father God, that we will feel that your Holy Spirit be with us, O God. Help us, O Lord, as a channel of blessings, O God, to each and every one of us, O Lord, as we celebrate this day, the victory, Panginoon, na aming nakamtan nagmumula sa iyo. Bless us all and every part of this worship. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's sing the Lord's holiness this morning. Holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty, God in three person, blessed Trinity. Holy, holy. Sing it again. Holy, 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 Lord God Almighty, God in three person, blessed Trinity. Sing God's holiness for the last time. Holy, holy. Holy, 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 Lord God Almighty, God in three person, blessed Trinity.
Thank you, Lord. Let's pray. We bless your name this morning, God, and we worship you, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya kami, Panginoon, ay may confidence na lumapit sa iyo. Pagkat ikaw ay buhay na Panginoon sa aming buhay. Kaya kami, Panginoon, ay may kalakasan na lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya at kami may kagalakan at may kalayaang aawit dahil sa iyong kapatawaran, dahil sa iyong wagas na pag-ibig sa amin. Panginoon, anuman ang aming mga nakaraan, O Diyos, ay nilinis mo na dahil sa iyong dugo, Panginoon, dahil sa iyong krus, Panginoon, dahil sa iyong pagkamatay, dahil sa iyong pag-aalay ng iyong buhay. Kami, Panginoon, ay masaya at may kagalakan. Panginoon, this is just a glimpse of eternity that, Lord, we are here to celebrate what you have done. And we thank you, we're forever thankful for what you did. We bless your name this morning as we continue in your presence. We thank you, Jesus, in your mighty name. Amen. Hallelujah. Celebrate the Lord. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen, and He is risen, and He lives, yes, forevermore, forevermore. He is risen, He is risen, He is risen. Thank you, Jesus. I want to celebrate the resurrection of the Lord. Celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hallelujah. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Amen. And He is risen, He is risen, and He lives forevermore. And He is risen, He is risen. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. He is risen, and He is risen, man. Woo. He is risen. You are risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. He is risen. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Come on, celebrate. Woo. Come on, celebrate the resurrection of the Lord. Jesus, Lord Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Amen. May ganda ng umaga. Amen. Hallelujah. Our God, the King. Let's sing continuously to the Lord. Awitin ang kanyang pagpapatawad sa atin na may pasasalamat sa puso. Let's sing together, I'm forgiven. I'm forgiven. Can we sing it all together? Because you were forsaken. Come on, church, let's sing to the Lord. And I'm accepted. You were condemned. You were condemned. Alive and well. I'm alive and well. Your spirit is within me, man. Because you died and rose again. I'm forgiven. Hallelujah. And I'm forgiven.
because you were forsaken. I'm accepted, and I'm accepted. You were condemned. You were condemned, alive and well, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died, because you died and rose again, and rose again. Hallelujah. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. Let's sing it again. And I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, and I'm accepted. You were condemned. You were condemned. Alive and well, and I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love. How can it be you, my King, that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love. Amazing love. Amazing love. How can it be that you, my King, would die for me? Amazing love. Amazing love. I know it's true. It's my joy to honor you. It's our joy, Lord, in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all we do, Lord. In all we do, we honor you. We honor you. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Juan 20, 1 hanggang 9. Juan 20, 1 hanggang 9. Ang muling pagkabuhay ni Jesus. Madilim-dilim pa nung unang araw ng isang linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, may kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin na alam kung saan siya dinala. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niya nakalagay doon ang mga mamahaling tela. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino. At ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus, ang panyo ay hindi kasama ng mga mamahaling tela, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay
kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. Maraming salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayong lahat. Hanap po tayo ng maaari nating maupuan. Muli po ay magandang umaga sa bawat isa. Mapagpalang umaga po. Batiin po natin yung katabi natin. Batiin muli natin na Happy Resurrection Day. Ayan. Ayun, no? Talagang alive na alive yung isa nating bata, no, na talagang ipinagsisigawan. Napakaganda na magpuri tayo sa Panginoon. Nagagalak ba kayo dahil naandito tayo ngayong umaga? Nagagalak ba tayo dahil meron tayong free na vitamin D? Ayan, no, yung vitamin D. Ang araw, napakaganda, no, na hindi pangkaraniwan po ito. Hindi yan natin mararanasan sa ating pangkaraniwan na pananambahan sa ating worship center. Subalit dito, very natural, yung backdrop natin, mismong nature. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil niloob ng Panginoon na tayo ay makapagtipon-tipon sa lugar na ito para pasalamatan at dakilain siya. Sa umaga po na ito ay nais ko rin bumasa sa aklat ng Roma. Sa pagsisimula po natin, Romans chapter 1, Roma, kabanatang 6, talatang 1 hanggang 14, ngunit ang unang bahagi lamang po ang babasahin ko. Muli po, buksan niyo po ang inyong mga Bible apps sa Romans chapter 6, verse 1 and following. Babasahin ko po ang unang 4 na talata. Ganito po ang sinasabi. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy pa ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan, paano pa mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? At sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Pagpalain ng Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mga salita, tayo po ay panumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa napakagandang umaga na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po dahil niloob mo na salubungin namin ang bukang liwayway na nagpupuri sa iyo, dinadakila ka, pinasasalamatan ka. Salamat po dahil niloob mo na kami ay naririto sa lugar na ito upang magsama-sama na sambahin ka sa espiritu at katotohanan. Ito ay napakadakilang gawain mo. Nararanasan namin ang pag-ibig mo, pagkalinga mo sa bawat isa sa amin. At dalangin namin sa pagtanggap namin ng iyong salita, maging buhay ito sa aming mga buhay at ito ay maipamuhay po namin. Panginoong Diyos, minsan pa dinadalangin namin na manatiling bukas ang aming espiritual na tainga at espiritual na mata upang ang mga salita mo ay hindi lamang tumimo sa aming mga buhay, kundi ito ay magbunga. Panginoon, magsalita po kayo, nakikinig at handang sumunod ang inyong mga lingkod. Itago niyo po ako na iyong lingkod sa inyong malabay na pakpak upang ang kaluwalhatian mo lamang ang siyang mahayag. Ito po ang panalangin namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap nung araw, ano? Hindi lahat nakakaranas ng napakagandang sikat ng araw. Ngunit sa umagang ito, mararanasan natin to. Tiisin nyo na yung silaw. Ngayon lang yan. At tayo ay mag-aaral, tayo ay sama-samang tatanggap ng salita ng Panginoon.
Ano po yung ginagawa nyo nung bata kayo na hindi nyo na ginagawa ngayon? O, pwede nyo sabihin sa katabi ninyo, ano yung mga ginagawa nyo noon nung bata kayo na hindi nyo na nagagawa ngayon o hindi nyo na ginagawa ngayon? At bakit? Yan. Sige, hanap kayo ng katabi ninyo. Kausapin nyo yung katabi nyo. Ano yung hindi nyo na ginagawa ngayon? Huwag kayong magsasalita ng mag-isa. Baka kung sino makausap nyo dyan, ha? So, ano lang, sabihin nyo, ano yung ginagawa nyo nung bata kayo na hindi nyo na ginagawa ngayon? Yan. Ngayon naman, kung kayo ay medyo may edad na, ano yung ginagawa ninyo nung kabataan ninyo o nung nagdaan na 3 taon, kung kabataan pa kayo, na hindi nyo na ginagawa ngayon? Yung ginagawa nyo nung bata kayo. Pangalawa, yung ginagawa nyo nung kabataan kayo o kaya 3 years ago na ginagawa ninyo na hindi nyo na ginagawa ngayon. At ang follow-up question doon, bakit? Sige po, bibigyan ko kayo ng 2 minutes para gawin po iyon o 1 minute para gawin iyon. Sige po, mag-usap-usap kayo. Okay, ngayon, ang susunod na tanong, namimiss nyo ba yung ginagawa nyo noon? Yung iba namimiss, ano? Okay, pangatlong question. Anong bagay na hindi maganda ang ginagawa nyo noon na hindi nyo na ginagawa ngayon? At bakit? Ano yung hindi magandang bagay na ginagawa nyo noon na hindi nyo na ginagawa ngayon at bakit? Sige po, bibigyan ko po kayo ng isa pa muling minuto para mag-usap-usap. Okay. Okay, nakapag-share ba? Sino nakapag-share? Taas ang kamay. Yung ayaw mag-share, nahihiya. Namimiss nyo ba yung hindi magagandang bagay na ginagawa nyo noon? Hindi. Okay, ngayong umaga po na ito, pag-uusapan po natin ang kahalagahan ng muling pagkabuhay. Ang pagiging patay sa kasalanan at buhay kay Kristo. Saan po tayo namatay? Sa kasalanan at buhay tayo kanino? Kay Kristo. So, sa umaga po na ito, napakaganda na talakayin po natin ito dahil ito po ang kahulugan talaga ng muling pagkabuhay ni Jesus. Akala po natin ang Pasko ng pagkabuhay, ang ikalawang Pasko sa Pilipinas. Ang unang Pasko ay Pasko ng kapanganakan ni Jesus. Ang ikalawang Pasko sa Pilipinas ay Pasko ng pagkabuhay. Kung meron pong bayan na abalang-abala sa Pasko ng pagkabuhay ay wala pong iba kundi ang Antipolo. Sa Holy Week, busy-busy ang Antipolo, yung pinanggalingan natin na lugar. At ngayon po, wala po tayo sa Antipolo, kaya walang traffic. At hindi rin po tayo mamumroblema sa mga iba't iba pa mga problema na naroroon. Tayo ay niloob ng Panginoon na naririto ngayon. May ilang mga katotohanan at mahalagang bagay na dapat tayong makita sa bagay po na ito. Na ano nga ba ang significance o kahalaga na muling pagkabuhay ni Jesus? Una, nauunawaan natin na ang pagkabuhay ni Jesus ay siyang kamatayan natin sa kasalanan. Sa binasa po natin kanina sa Roma 6:1, sabi po dito, ano na ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Ang sagot ni Pablo ay hindi. Tayo po, nung si Jesus ay namatay doon sa krus, tayo po ay naging malaya na sa kamatayan. Namatay na po tayo sa kamatayan. Hindi po pwedeng magkahiwalay yung kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay ni Jesus. Marami pong mga namatay, ngunit hindi na nabuhay.
Si Jesus po lamang at ang ilang mga propeta na pinili ni Yahweh o ng ating Diyos ang nakagawa ng mga bagay na ito na namatay na at muling binuhay. Nabuhay yung namatay. Isa po dito ay si Elijah na nabuhay yung isang bata. At pagkatapos po noon ay si Jesucristo na bumuhay ng mga patay. Kasama po dito si Lazarus na kanyang best friend. At dito po makikita po natin na sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay, namatay na tayo sa ating kasalanan. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo ay namatay na sa kasalanan. Napakalaki pala ng posibilidad ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus, ng pagkamatay ni Jesus at pagkabuhay niya, na mamatay tayo sa kasalanan. Pagtagumpayan natin ang kasalanan. Malinis tayo at mapatawad sa ating mga kasalanan. Nauunawaan po ni Pablo ang bagay po na ito na napakapangyarihan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kahapon po, habang kami ay nagbiyabiyahe, isa sa mga matagal natin, veteranong pastor, ang kinuha na ng Panginoon. Kung kilala niyo po si Reverend Nerio Bulik, siya po ay pumanaw na kahapon ng umaga. Siya po ay produkto ng Antipolo First Church of the Nazarene, isa sa napakaraming pastor na naging product po ng AFCN. Ngunit sa ngayon, bagamat may kalungkutan sa atin at pagdadalamhati, subalit may kagalakan tayo dahil isang araw, makakasama natin siyang muli at kasama pa ng iba. Kasama ng dati nating pastor na si Reverend Berilio Tamayo, magkakasama-sama tayong muli. Dahil lahat tayo, kung papanaw man tayo bago bumalik ang Panginoon, ay muli tayong bubuhayin ng Panginoong Jesus. Amen! At hindi na tayo magkakawalay-walay. Yun po yung kapangyarihan na tayo ay magiging malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Mapagtatagumpayan na natin ang kasalanan. Hindi tayo aalipinin nito. Hindi tayo tatalunin nito dahil tayo ay na kay Kristo na. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan at tayo ay bibigyan niya ng kakayanan, ng kapangyarihan upang mapagtagumpayan ito. Isang napakagandang halimbawa o ginamit niya na simbolismo ay ang bautismo. Ngayong umaga rin po ay meron po tayong 5 kapatiran, 6 na kapatiran na babautismuhan. Hindi po ito isang aksidente at yung mensahe rin po ay ganun din. Sa bautismo po, ito ay nagsisimbolo sa paglubog natin sa tubig. Ito ay nagsisimbolo ng pagkamatay natin sa lumang pagkatao natin at sa pag-ahon sa tubig, nagsisimbolo ng ikaw ay bago ng nilalang. Bago ka ng tao. Hindi na ikaw yung dati, kundi ikaw ay bago ng nilalang. Ikaw ay binigyan na ni Jesus ng bagong pangalan. At ang pangalan mo na ay Kristiyano. Sa lumang kapanahunan, ang tawag sa mga Kristiyano ay mga Nazarene. Dahil si Jesus ay taga-Nazarene. Mga kapatid, tayo po ay namatay sa kasalanan. At pangalawang bagay, ang ating mga kasalanan ay kasamang napako sa krus ni Kristo. Nung si Jesus po ay napako sa krus, hindi po basta namatay lamang po si Jesus doon sa krus, pa-show. Parang katulad po nung Biyernes, ako po ay nalulungkot nung araw ng Biyernes. Ang Antipolo po ay kilala sa isa sa mga bayan na merong napakagarbong sinakulo. Kung sa Pampanga, pinapako, naalala ko po yung kaibigan ng aking classmate. Nakalimutan ko na pangalan niya, si Mr. Natividad. Hindi ko matandaan yung first name niya. Doon po mismo malapit sa aming tahanan, sa looban namin sa General Luna. Kung ikaw ay taga General Luna, taga Lucay, sa Ginsin, alam niyo po yun. Na nagpapako po siya.
Talagang nag-reenact pa siya na gumanto pa siya. Oh. Sabi niya, Ama, sa iyo ay pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Tapos, natay. Naghintay lang ng 3 hanggang 5 minuto. Muli ay nabuhay at siya, sabi niya, ay tapos na. Tapos na ang palabas. At pagkatapos po nun, mga ilang oras lamang ginamot yung kanyang sugat. Maya-maya hapon na, alam niyo po ang nangyari? Naandun po kami, naglalaro kami, nakita po namin sila kasama ng iba pang mga Kristo. At yung mga humampas sa kanila, yung mga kasali sa sinakulo, alam niyo po ginawa nila, nag-fellowship sila, nag-inuman sila at rinig na rinig ko po, sinabi nila, sa wakas, pwede na ulit tayong magkasala. Dahil nalinis na ang kasalanan natin dahil sa sinakulo. Hindi po ganun ang kamatayan ni Jesus. Ang kamatayan ni Jesus, naubos ang kanyang dugo para tubusin tayo sa ating kasalanan. Ang kasalanan ang magdudulot sa atin sa walang hanggang kamatayan. Wala na tayong pag-asa, papunta lahat tayo sa impyerno. Subalit dahil sa dugo ni Jesus na nabubo doon sa krus, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen! Nalinis na tayo. Sabi ni Pablo, there is therefore that no condemnation to those who are with Christ Jesus. Malaya na tayo sa kasalanan. At wag na tayo magpatuloy sa pagkakasala. Ang kasalanan po ay ang willful transgression of the known law of God. Ang sabi pa ng iba, missing the mark. Pero pinakamaganda pong description, ito po ay disease, isang karamdaman na dapat gumaling tayo. At si Jesus lamang po makapagpapagaling sa atin. Hindi ang mabubuting gawa natin. Hindi ang pagiging relihiyoso natin. Hindi mo po kinakailangan magbago ng relihiyon para ikaw ay maging malinis at mapatawad sa kasalanan. Ang kinakailangan mo lamang ay kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay para ikaw ay mapalaya at malinis sa iyong mga kasalanan. Amen! Kaya mga kapatid, napako na po yung ating mga kasalanan. Malaya na po tayo sa ating mga kasalanan. Kasama ni Jesus. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Amen? Kaya po tinanong ko sa inyo kanina, nag-e-enjoy pa, namimiss nyo ba yung mga mali na nagagawa nyo noon? Kung namimiss nyo po, i-repent po natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan nyo po ako na mapagtagumpayan ko ito. Na tuluyang talikuran ko na po ito. Kahit ano pong gawin natin, di po natin magagawa iyon sa pamagitan lamang ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Pangalawang bagay, hindi lamang po tayo namatay sa kasalanan, kundi ang pangalawa, napakahalaga, tayo ay nabubuhay na kay Kristo. Hindi na sa ating mga sarili, kundi kay Kristo na tayo nabubuhay. Ito po ang napakagandang katotohanan na sinabi ni Pablo sa atin, na tayo ay nabubuhay na kay Kristo. At sabi niya po sa verse 8, Romans chapter 6 verse 8, sabi niya ay, kung tayo'y namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong nabuhay rin tayong kasama niya. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Hindi na po sinig ang nabubuhay para sa akin. Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ito ay dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Sa tuwing pinipili po natin na sundin ang ating kagustuhan, pinipili natin na buhayin yung luma nating pagkatao. At yun po yung nagbubulid sa atin sa pagkakasala. Piliin po natin na mamuhay kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Piliin po natin wag sundin kung ano ang nais ng ating laman, kundi kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Piliin natin
na papurihan siya sa ating mga buhay. Sa lahat ng ating mga gagawin, ang Diyos ang mabigyan ng kasiyahan. Kapag tayo po ang nasisiyahan sa ating mga sarili, kung ginagawa natin ang lahat para lamang masiyahan tayo, magkakaroon po tayo ng problema. Ngunit sa lahat ng bagay, sa lahat ng ating ginagawa, sa trabaho, sa pamilya, saan pa man na ginagawa natin sa pag-aaral, saan pa man, ano pa man ang ginagawa natin, lagi nating isipin na gagawin natin to para sa Panginoon, hindi para sa ating sarili. Dahil patay na po tayo sa ating mga sarili. Huwag na po tayong mabuhay sa kasalanan. Talikuran na po natin ang mga bagay na iyon. Dahil tayo ay muling binuhay na sa pamamagitan ni Jesus. Pangalawa, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Ang ating Diyos ang naglinis sa atin. At tayo ay nabubuhay na sa ilalim ng kanyang biyaya. Sabi po sa verse 14, nang binasa po natin, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob. Nabubuhay na po tayo sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, nangyayari po na iniisip natin, kinakailangan kong gumawa ng mabubuting bagay, kailangan kong sundin ang mga utos na ito para magkaroon ako ng merit sa Diyos. Pero ang sinasabi po dito ni Pablo, lahat tayo nabubuhay sa kanyang biyaya. Hindi po sa sarili nating kaparaanan, kundi sa paraan ng Panginoon. Huwag po tayo mabuhay para sa sarili natin. At huwag po tayo natin pilitin ang ating mga sarili na gagawa lang tayo ng mabuti para tayo maging tama sa Diyos. Kundi mamuhay tayo sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Ano nga ba ang kahalagahan ng muling pagkabuhay para sa atin ni Kristo? Una, pananagumpay sa kasalanan, at pangalawa, katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ngayon po, sa pagtatapos po natin. Hindi po natatapos, hindi po mahalaga na alam natin na namatay si Kristo para sa ating kasalanan. Hindi rin po mahalaga kung alam natin na si Jesus ay nabuhay na magmuli. Ang pinakamahalaga po, kamusta po ang paglakad mo bilang mananampalataya ngayon? Nabubuhay ka ba para sa iyong sarili o kay Kristo? Hindi po natatapos sa sinabi mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Araw-araw na pagsunod sa Kanya. Araw-araw na panalangin. Araw-araw na pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Araw-araw na pagbabahagi ng ginawa ng Diyos sa buhay mo. Araw-araw na ibabahagi mo, itetestify mo sa ibang mga tao kung papaano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Araw-araw na pakikipagkapatiran. Ang tema po natin ngayong taon na ito ay join together. Tayo po ay pinagsama-sama ng Panginoon sa lugar na ito. Kahapon po, naranasan natin ang kahalagahan at significance ng pagiging iisa. Dalangin ko po, at ito po ang napakahalaga. Makapagpapatuloy po tayo sa pananampalataya natin sa pamamagitan ng pakikiisa sa katawan niya. Hindi natin kayang mag-isa. Mahihirapan po tayo, sabihin ko po sa inyo. Mahihirapan ka magpatuloy sa pananampalataya kung ikaw ay nag-iisa. Kailangan mo ang bawat isa. Kailangan natin ang isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, ulitin-uli natin, kailangan kita. Ayan, may boses pa. Ulitin natin, lagyan naman natin ng emotion. Kailangan kita. Ayan. Kailangan natin ng isa't isa. Hindi natin kaya mag-isa.
Kaya nga meron tayong mga affinity groups, meron tayong small groups, meron tayong cell groups, meron tayong mga maliliit at accountability groups at may prayer partner pa tayo para tayo'y magpatuloy, para lumakas tayo araw-araw yung 366 days of journey natin ay naririyan lagi para tayo ay palakasin. Magpatuloy tayo, mabuhay tayo kay Kristo, patay na tayo sa lumang buhay natin, tayo ay buhay na kay Kristo, magpatuloy na tayo sa bagong buhay na yan at seryosohin natin yan hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Kagabi tinanong tayo, handa ka na ba? Handa na ba tayo? Nabubuhay po tayo ngayon. Tandaan po natin, ito po ang pagtatapos sa sasabihin ko. Nabubuhay ka ngayon dahil inihahanda mo ang pagbabalik ni Jesus. Paano mo inihahanda ang pagbabalik ni Jesus? Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili. Nabubuhay tayo para ihanda ang pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid, we need each other. We need ang bawat kapatiran para tayo ay lumakas sa pananampalataya at makapagpatuloy hanggang wakas. At dahil po dyan, nais ko pong tawagin ang ating pastoral team at ganun din si Churumel, si Brother Romel para po mag-serve ng communion. Kung maaari po, medyo lumapit lang po kayo ng kaunti para po sa communion po natin. Dadalhin na lamang po sa inyo yung mga communion po natin, tayo pong lahat ay tumayo at para po tanggapin ang banal na communion. Lapit po kayo dito. Lapit po tayo dito. Tanggapin po natin ang banal na komunyon. Ang hapag ng Panginoon ay ang ating pagpapahayag. Tayo po ay pumila dito sa gitna. 2 linya po, katulad ng ating ginagawa sa simbahan, sa ating kapilya, at tayo po ay tumanggap ng banal na komunyon. Pinapahayag po natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay maaari ng lumapit at tanggapin ang banal na komunyon. Atin pong inaalala ang kagandahang loob ng Diyos. Habang tinatanggap po natin, tayo po ay manalangin ng may pagpapasalamat sa ginawang pagliligtas ni Jesucristo sa ating mga buhay. Oh, the Lamb was slain before the earth was laid. What an awesome price He paid. I owe it all to Jesus, every part of me lying at His feet. I owe it all. Let every breath I take rise to bring Him praise, to the glory of one name, Jesus. Nail-pierced hands are holding mine. A crown of thorns has freed my mind. Sin cannot exhaust the grace unknown that cross. Mercy
mercy brought back what was lost. I owe it all to Jesus, all, every part of me, lying at His feet. I owe it all. Let every breath I take rise to bring Him praise, to the glory of one name. I owe it all to Jesus, all, every part of me, lying at His feet. I owe it all. Let every breath I take rise to bring Him praise, to the glory of one name, Jesus, Jesus. Sapagkat ito ang tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Mga minamahal, sama-sama po natin tanggapin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin." Mga kapatid, tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng dugo ni Hesukristo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kahanga-hanga ka. Banal ka at dakila sa aming mga buhay. Dahil sa iyong kamatayan, Panginoong Hesus, nagkaroon kami ng kaligtasan at nalinis sa aming mga kasalanan. At patuloy kaming pinatatawad sa mga pagkakataong lumalapit kami sa iyo upang humingi ng kapatawaran at nililinis kami sa lahat ng karumihan. Kinalimutan mo na ang lahat ng mga nagawa namin pagkakamali, pagkakasala at pagkakasalansang. Salamat po sa dugo ng iyong anak ni si Jesus na siyang naglinis sa aming mga kasalanan. Nagpapasalamat po kami maging sa pagpapahayag namin na kami ay iisang katawang kay Kristo bilang eklesiya. Dinadalangin po namin na pag-isahin mo ang aming mga puso sa panahon ng hindi namin pagkakaunawaan at pagkakaiba-iba namin, dito mo kami pag-isahin. Napasanin namin ang kabigatan ng isa't isa. Natanggapin namin, Panginoon, ang isa't isa. Unawain ang isa't isa. Mahalin ang isa't isa. Gabayan ang isa't isa. Salamat po dahil kami ay iisang katawang kay Kristo. Panginoon, kami ay may pag-asa at kami ay may kagalakan na nag-iintay
sa muling pagbabalik ni Jesus. Salamat, Panginoong Jesus, dahil ikaw ay babalik upang kunin ang iyong eklesiya, ang iyong bride. At nakatingin po kami, Panginoon, sa dakila na pag-iisang dibdib, sa dakilang kasalan sa kalangitan kay Kristo at sa eklesiya, at sa napakalaking piging na nag-iintay sa amin. Dalangin po namin na manatili kaming matatag at matapat sa iyo habang kami nabubuhay. Salamat dahil sa pagdiriwang namin na ito ng banal na komunyon, ay patuloy namin na nasasariwa ang iyong ginagawa sa amin, Panginoon, na kagandahang loob. At patuloy na kami ay nagkakaroon ng pagnanais na manatiling tapat sa iyo hanggang wakas. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tinatawagan ko po si Ate Azel, si Sister Azel para sa ating offering at mga announcement. Magandang umaga po sa lahat. Pastor, salamat po sa magandang mensahe ngayong umaga habang tayo ay sumasalubong sa pagsikat ng araw. Ngayon po ay kukuha po tayo ng offering, tithes and offering. Maaari po bang tumulong po sa pagkuha ng tithes and offering? Lalapit po sa inyo ang ating mga kasama upang kuhanin po ang tithes and offering. At mamaya po ay kukuha naman po tayo para sa Easter offering. Lahat po ba ay mayroon ng white envelope para po sa ating Easter offering. Pero sa ngayon po ay ito po ay ang ating tithes and offering na kinukuha. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang araw at sa napakagandang mensahe na aming natanggap at sa aming mga kaloob sa umagang ito. Pagpalain niyo po ito at mas maging kagamit-gamit sa inyong pagpapalaganap ng inyong salita. Maraming salamat po sa mga nagbigay. Pagpalain niyo po sila, bawat isa sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Sapagkat ito po ang nais mo sa amin, kami po ay magkaroon ng buhay na ganap. Salamat po, Panginoon, sa inyong buhay na inialay para sa amin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga announcement po, Bible study and cell group po. Ladies, every Friday, 7:30. Ang men in Christ, tuwing linggo, alas 4. Ang NYI, Sunday din po ng 4 p.m. Dorcas, Friday, 3 p.m. At ang music team practice tuwing 9 a.m. every Saturday. Ang prayer breakfast natin every first Saturday of the month. So malapit na po ito.
Kaya tayo po ay dumalo. On-site, face-to-face po ang ating prayer breakfast. Ang prayer meeting naman po every Wednesday, 7:30 p.m. Magkita-kita po tayo tuwing Miyerkules. At syempre, ina-announce pa rin po natin ang bayanihan sa sasakyan. Ito po ay ating suportahan. Ganon din po ay magkakaroon ang Men in Christ anniversary sa April 7. So next week, next Sunday na po ito, alas 3 ng hapon. Kaya ito po yung mga paalala. Ngayon po, itatawag po ako ng dalawang NMI Council para po kuhanin ang ating Easter offering. Habang kumukuha po ng Easter offering, nagpapasalamat po ang AFCN family sa mga kasamahan nating manggagawa na walang sawang nagluluto para po meron tayong makain. Kaya lahat ay palaging busog at lumulusog. Habang tayo ay naririto, mamimiss po natin yan. Anli po, daig pa natin ang nagsamgyup. At syempre, nagpapasalamat din po kami sa mga kabataan, kalalakihan na nag-set up ng ating mga tent para po sa mga natulugan po kagabi. Ang ganda ng tulog natin, walang kahit konting istorbo. Ano po? Kuhang-kuha ang tulog. Sige po. So sa ngayon po ay magkakaroon tayo ng baptismal. Maraming salamat, Sister Acel. Salamat din po sa mga drivers natin na at nag-offer ng kanilang mga sasakyan upang tayo po ay maayos na makarating dito. At salamat din po sa ating committee, sa ating Resurrection Sunday Committee. Naandyan ba sila? Ang ating NDI Superintendent, Sister Pam, and Council. Salamat po sa inyo sa pag-organize nito. Tunay na naging napaka maluwalhati at ganun din na napakabuluhan ng buong family retreat po natin. Gusto nyo ba maulit to? Next week uli. At nagagalak po tayo. Nais ko pong tawagin sa pagkakataon ngayon na ito si Pastor Billy. At ganun din ang 6 na magpapasailalim sa bautismo sa umaga po na ito. Lahat po tayo haharap mamaya doon sa dagat. At gayon din po, dito na rin po tayo, after po ng baptism, ay magkakaroon po, dito na rin po tayo benediction at tayo po ay aawit ng ating doxology. Tayo pong lahat ay magsama-sama. Tinatawagan ko po lahat po ng mga candidates for baptism na pumunta po dito sa harapan. Mga kapatid, meron po tayong 6 na mga babautismuhan. At sa inyo pong harapan ay nais ko po na marinig po ninyo ang kanilang pagpapahayag ng pananampalataya. Ang baptism po ay ang public declaration ng pananampalataya kay Kristo. At sinasabi rin po na ito na unang hakbang ng pagsunod kay Jesus. Ngunit ito po ay nagpapahayag, katulad ng nabanggit kanina sa mensahe, na sila ay publicly na sinasabi, patay na sila sa kanilang lumang pagkatao at sila ay nabubuhay na para kanino? Para kay Kristo. Kaya meron po akong katanungan sa inyo bago po kayo i-baptize. Una po, tinanggap nyo na ba si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay? Kayo ba ay susunod sa Kanya habang kayo'y nabubuhay?
Amen. Purihin ang Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, palakpakan po natin sila na magpapabaptize. Samahan niyo po kami ni Pastor Billy sa pagbaptize po sa kanila. Okay, ganito po gagawin natin. After benediction, may picture taking po muna tayo. Sa seashore, lahat po ng AFCN family,
Sa seashore po tayo, may picture taking after the benediction. So tanggapin po natin yung benediction. Sa pagkakataon po na ito, tayo po ay tumanggap ng benediction. Sa inyong paghayo, sa anihan ng ating Panginoong Yesus, gawin ninyong mga alagad na kawangis ni Kristo ang mga tao. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo, upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kapamahalaan at kapangyarihan at kadakilaan at kaluwalhatian mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen, amen at amen. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon. Sabihin po natin, si Jesus ay buhay. Jesus ay Tayo po ay magkaroon ng doxology at pagkatapos picture taking. praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Picture taking po tayo. Unahin po muna natin lahat, pero gagawin po natin, ang picture natin ay lahat. Tapos susunod ay lahat ng mga bata. Susunod lahat ng mga couples. Sunod lahat ng kabataan para marami tayong mga masasayang alaala na ating mararanasan. Bago po habang naghahanda yung ating NDI, habang naghahanda yung NMI sa ating mga susunod na gawain. Lahat po tayo yung nandyan sa taas. Kuya, likat